Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at napaka-interesting po ng ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay hindi lang para sa mga adult kundi pati na din po sa mga bata, lalong-lalo na po sa mga teenager na ngayon pa lang po sila bumubuo ng kanilang desisyon sa buhay, ngayon pa lang nila nauunawaan kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. So para mag-guide natin sila ng mas mabuti, kailangan tayo yung mga adult yung magiging modelo nila. No? Dahil yung mga kabataan po ang aking ministeryo dahil ako din po ay merong anak na nagbibinata na din po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa emotions o yung mga feelings ng tao. No? Tayong mga tao, normal sa atin na may pakaramdam tayo at nakakaramdam tayo. Isa yun sa mga biyayang ibinigay ng Diyos kasama ng buhay at yung 24 hours na pare-pareho tayong meron. Bukod sa 24 hours na pare-pareho tayong meron, pare-pareho po tayong merong emotion. So, napakahalagang bagay na yung emotion is nare-recognize natin. Nararamdaman natin, nare-recognize natin yung emotion natin, nakikita natin yung emotion ng ibang tao, nare-recognize natin yung emotion ng ibang tao para mas madali natin naiintindihan at nagkakaintindihan din tayo base doon sa mga emotion na nakikita natin. Ang emotion po ay pwedeng internal, pwede rin po siyang external. Pwede yung psychological at pwede din naman po na physiological. Kasi may mga pinanggagalingan yung emotion. So, pwedeng psychological po o kaya naman po baka masakit talaga yung paa niya kaya parang irritable siya. Unti-unti din natin matatakel ngayon yung mga function of emotions, no? Kasi yung emotion po, malaki po yung papel niyan sa atin bilang tao. Malaki yung ginagampanan niyan sa buhay natin. Hindi lang sa pang-araw-araw, kundi kung paano rin po yung survival natin at the same time yung interaction natin sa ibang tao. So, may mga makikita kayo, no? Yung mga tao, bakit kaya napakainit lagi ng ulo niya? Bakit kaya parang ang arte-arte niya? Bakit kaya parang napaka-sensitive dito? So, marami pong factor para maunawaan natin yung sarili nating emotion at yung emotion ng ibang tao na nakikita natin o yung mga behavior nila, no? Kailangan po tayo mismo sa sarili natin. Alam natin, ano ba yung function ng emotion sa buhay natin? Paano ba natin to i-manage? At the same time, paano ba natin to i-execute? At higit sa lahat, para magamit natin to, para maging mas maayos yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Emotions serve several essential functions sa buhay ng tao. Hindi lang po sa pang-araw-araw, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. So, number 1 po is communication. Yung emotion, nakakatulong po yun para ma-express natin kung ano yung na-experience natin internally. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon verbal yung communication. So, pwede tayong makapag-communicate ng tayo ay masaya, tayo ay malungkot, frustrated, o kahit ano pa man po yung ating nararamdaman. Pero, palagi kong sinasabi, dalawa lang naman po ang meron sa buhay. Good or bad. Kapag yung emotion po natin ay na-express natin siya sa tamang pamamaraan or good communication skill yung ginamit po natin, kahit ano pa po yung relasyon ay pwede pong maging maayos. Pwede po nating ma-repair. At the same time, we can build good relationship with other people. Pero kapag bad yung way ng pag-express natin ng ating emotion, pwede po itong makasira ng relasyon. At the same time, makaruwin po talaga nung existing relationship na meron. Pwede pong makadamage at makaruwin ng relationship. So, kahit ano pa man yung ating emotions, no? Pag po yan, kinumbay na natin sa communication, kailangan po piliin natin kung paano natin siya may express ng tama, paano natin siya may express ng mabuti, para po mas lalo pong maging maayos yung ating pamumuhay. Dahil nga po ang sabi ko, the more na mas nalilabel mo ng tama yung emotions mo, nare-recognize mo kung ano yung emotions mo at kung ano yung pinagmumula ng emotions mo, mas madali mo siyang may express at maaari din po na mas matulungan ka din ng mga taong nasa paligid mo. Kasi may mga tao po talaga na mas pinapaunan nila yung ego nila. Ibig sabihin, mas nagiging judgmental muna sila bago nila intindihin yung isang sitwasyon o yung isang pag-uusap. No? Kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero, tignan din natin yung side nila. Bakit siya palaging nagagalit yung isang tao?
Baka naman kaya siya galit ngayon is kulang siya sa tulog o kaya hindi pa siya kumakain. Talaga naman nakakapagod siguro yung trabaho niya. Tapos hindi pa pala siya nakakain, then nag-meeting ka agad. So malaking factor yon. Kasi po yung emotion is pwede po yan na psychological, pwede din naman po siyang physiological. Pag physiological po yung sa katawan, no, pwede ngang gutom o kaya pwedeng kulang sa tulog. No? Kung sa psychological naman po, baka naman nag-away sila ng kanyang girlfriend o kaya naman napagalitan siya ng kanyang nanay. So, meron at merong pinagmumulan. Hindi naman pagising ng isang tao sa umaga, galit na siya sa mundo. Hindi naman pagising ng isang tao sa umaga, more on iyak-iyak na lang siya. Palagi. Kaya nga, palagi ko sinasabi, mas piliin natin yung good communication skill at kung paano natin i-express yung ating emotions sa healthy na pamamaraan. Number 2, essential function of emotion sa buhay ng tao is for our survival. Sample po, yung takot at yung galit, palagi po yun may pinag-uugatan, palagi yun may pinagmumulan. Kapag ang tao po ay nakaramdam ng takot o kaya ng galit, ini-insure po nun yung katawan natin para sa ating survival. Magsisignal yun sa brain natin para mapunta yung katawan natin doon sa fight and flight mode. Ito naman po yung sitwasyon kung saan haharapin ko ba itong isang sitwasyon na to o tatakasan ko para makasurvive ako or makasurvive yung tao. For example po, mapapansin nyo po yan na nasa flight and fight mode yung isang tao kapag meron kayong tinanong sa kanila. So, syempre, dahil alam nila na meron silang nagawang hindi mabuti, hindi maganda, at alam nila na in danger sila, nasa fight mode, magiging defensive. Or else, kung hindi magiging defensive, dalawa lang naman po yan defensive o kaya naman po iiwas. No? Minsan kailangan mo na ng sagot para matapos na tong sitwasyon na to. Dahil alam nila na pwede silang mahook o kaya naman mahuli o kung ano man yung kanilang kinatatakot o kinagagalit, iiwasan nila yon. So, hindi natin sila masisisi. Kasi, alam nila sa sarili nila or alam nila na kapag ito yung ginawa ko, ito yung kalalabasan ko. So, nandun sila sa fight and flight mode. Yun po yun. Dahil kailangan nilang mag-survive doon sa isang sitwasyon na kinalalagyan nila. Ganun din po naman sa lahat ng tao. Hindi lang po yan sa sitwasyon ng mga question or tanong. Minsan po yan yung pagka nakakita ng ahas o kaya naman po ay nalagay sa danger yung life. Diba? No? Yung sa mga, minsan masasagasaan na pero nakatalon pa. Kasi yung adrenaline nila, 'di ba? Gland nila nag-produce ng hormone para mabuhat nila yung isang bagay o kaya naman ay makasurvive sila. Dahil yun yung isa sa pinaka mahalagang function po ng ating utak. Number 3, essential function of emotion sa buhay po ng tao is tungkol po sa ating decision making o sa paggawa natin ng desisyon sa buhay natin, sa pang-araw-araw at sa bawat sitwasyon na kinakaharap po natin o pagdidesisyonan po natin. So, yung emotion po, yung nag-guide doon sa mga bagay na ano ba yung mahalaga sa atin? Ano ba yung mahalaga sa iyo? At the same time, kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo, at saka yung mga bagay na same ng values mo bilang isang tao. Same ng character mo bilang isang tao. Ano ba yung klase ng pagpapalaki ng magulang mo sa iyo? Madalas, doon tayo nagbabase ng mga desisyon natin. For example, may isang pamilya na God-fearing talaga sila. Sa bawat desisyon ng isang bata o ng isang individual, ang lagi niya i-consider, ito ba is nakakalugod sa harapan ng Panginoon? Natutuwa ba si Lord sa akin ito? Ito ba ay makakatulong sa kapwa ko? Ito ba ay makakabuti para sa lugar, trabaho, eskwelahan o negosyo na kinabibilangan ko? Align ba ito sa values namin bilang isang Kristiyano? Ganun po yun. No? Kaya napakahalaga po yung emotions doon sa tatlong bagay na yon. Sa communication, sa survival, and sa decision making. Naman po tayo sa feeling management. What if itong essential function of emotion is nag-malfunction? Ang mangyayari po sa isang tao is maaapektuhan ng kanyang communication, yung survival, and decision making. Meron pong study na inilabas doon sa Journal Research Personality na 60 to 80% ng mga tao isinosuppress nila yung kanilang emotion.
Pag sinabi pong sinusuppress, hindi nila yon ganon nararamdaman ng buong buo. Halimbawa, nagagalit. Hindi nila nare-recognize yun. Ay, okay lang. Okay lang. Puro okay lang. Dahil dun sa malfunctioning ng essential function of emotion, maraming tao ang hindi nai-enjoy or nararamdaman or nai-experience yung buong emotion. Halimbawa, yung galit nga. Hindi niya mai-express ng buo yung galit. Hindi niya mai-express ng buo yung happiness, yung sadness, yung frustration. Sinusuppress yun. Tinatago lang yun. Hindi nire-recognize. Meron akong isang kaibigan, no? Masayahin siya. As in, literal na masayahin siya kasi nakakasama ko siya. And then one time, unti-unti napapansin ko na parang nagwi-withdraw siya. So, umanap ako ng pagkakataon para makausap siya. Psychological first aid provider. And then, nakapag heart-to-heart kami. Sabi niya, ayokong maging masaya kasi natatakot ako. Dahil alam ko na pagkatapos ko maging masaya, magiging malungkot ako. So, yung joy na dapat nararanasan niya, nahahaluan ng fear, nahahaluan ng takot. So, mixed emotion ang nangyayari. Ayaw niyang maging masaya kasi natatakot siya na iiyak siya pagkatapos niya maging masaya. So, most of the time, ito ay nararamdaman natin nung tayo ay mga bata pa at nung nandun sa teenage years. I know naman lahat nakaranas nito. And another one, yung mga magulang na sinasabi sa mga anak nila, oh, wag kang iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Dapat, hinahayaan nating maramdaman ng isang bata. Ipinalo mo, kahit ako matanda na ako, ipaluin mo ko, iiyak ako di ba? Nasaktan ako iiyak ako. Pero, the way na tinuturuan ninyo na huwag kang iiyak, huwag kang tumawa, huwag kang ganyan, sinusuppress ninyo yung emotion. Ang hindi po maganda sa pagsusuppress ng emotion or yung hindi pagkilala ng tama doon sa emotion or hindi natin pagdama ng buo sa isang emotion. Dumarating yung time in the long run, no? Hindi na natin napapansin kung tayo ba talaga ay masaya o tayo ba ay natatakot. Nakita niyo yung kanina yung kinuwento kong kaibigan ko. Ayaw niya maging masaya kasi natatakot siya na baka pagkatapos ng saya niya, maging malungkot siya. Hindi nai-enjoy ng buong buo. Yung iba naman, makikita nyo, no, sa mga grupo, ang saya-saya nila. Pero, hindi din dahil natawa sila, ay masaya sila. Hindi rin naman dahil umiiyak, ay malungkot talaga. Madaling i-manipulate yung emotion kapag hindi natin nare-recognize at hindi natin nalilabel. That's why, doon sa introduction pa lang, sinabi ko na kailangan maintindihan at maunawaan natin kung ano yung emotions natin dahil yun yung magdidikta at tutulong sa atin magiging susi para mabuhay tayo ng balanse at fulfilling. Ngayon, kung yung joy mo ay sinusuppress mo, pinapakita mo lang sa kanila masaya ka, pero pag uwi mo, malungkot ka. No? Galit ka hanggang sa nagiging unhealthy na. No? Pag napuno ka na, boom! Sabog. Nagwala, naghagis ng kung ano-ano sa bahay. Wala namang kinalaman ang nanay at tatay na damay. No, kaya wala namang kinalaman yung mga anak na damay. Kaya palagi doon sa communication, kailangan palaging piliin natin yung healthy communication skill. No, good communication skill. Paano natin ine-express ng tama at mabuti yung ating mga emotions. Pero, because of the malfunctioning, no, pag hindi natin na-manage ng maayos yung bawat emotions na meron tayo, regardless kung joy, happy ka, frustrated ka, malungkot ka, kahit anong emotion yan, name it, kapag hindi mo yan na-manage ng maayos, magmamalfunction yan. At tatlo kagad yung target nun. Communication, survival, and decision making. That's why may mga tao na because of kanilang emotion, no, na hindi nila kayang i-handle, hindi nila kayang i-manage ng maayos yung kanilang mga galit, yung kanilang mga love na nararamdaman kasi mahal ko siya. Diba? Yung mga ganun. Nakakagawa sila ng desisyon na hindi tama. Nakakagawa sila ng desisyon or action na hindi tama. Kasi hindi na manage yung anger. Nakipagsuntukan, ayan, nakakulong katuloy. Hindi na manage yung yung fear. Ayun. Nag-cut. Diba? Hindi na manage yun.
bumaba sa umakyat ng depression, umakyat ng mas malala, na-trigger sa kanya na hindi naman dapat matrigger. At nakakasira nung pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat minamanage po natin ng maayos. At ito pa po, psychological first aid provider, palagi ko pong sinasabi at ini-encourage ang bawat isa sa atin na kung kayo ay merong mga kaibigan, kakilala na alam ninyo na masiyahin naman, tapos biglang parang umuurong, parang unti-unting nawawala, unti-unting nagwi-withdraw. Kamustahin ninyo. Kasi baka meron na nangyayari sa kanila na depression or anxiety. Kapag nakita ninyo na iba na yung way ng kanilang communication, iba na sila magsalita, iba na sila kumilos, at iba na yung mga sinasabi nila, Meron ng mga nasasaktan na nila yung sarili nila or may attempt na gusto nilang saktan yung sarili nila. Palagi po kayong humingi ng tulong sa ating mga espesyalista. Pwede kayong humingi ng tulong sa mga psychological first aid provider. Kung may kilala kayong psychologist, pwede din po. At kung meron ng ginagawa na hindi maganda, so titignan nyo din yung katawan ng yung physical body ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga anak, ng inyong mga kapamilya. Baka nagka-cut na po So, pag ganun, emergency room. Palagi kong sinasabi, emergency room, and then yung mga doctors na po natin, yung mga staff na natin sa hospital, ang bahalang mag-evaluate sa kanila. At the same time, i-recommend kayo sa tamang doktor na dapat ninyong lapitan. Kasi, mas maaga natin silang matutulungan, mas maaga natin silang mahahatak, at mas maaga natin silang mabibigyan ng pag-asa. Sige, tuloy lang ang buhay, Hindi ito yung katapusan. Kasi minsan, dun lang naman yan sa hindi nila ma-regulate ng maayos yung kanilang emotion, hindi nila ma-regulate ng maayos yung kanilang mga decision because of the malfunctioning nga po nung kanilang essential function ng kanilang mga emotions, Huwag nating hintayin na tayo yung iiyak dahil may nawala sa atin na kaibigan, na kapamilya, So, as psychological first aid provider, pangalagaan po natin ang mental health natin, ng ating mga pamilya, ng ating mga kabataan, at ng mga taong nasa paligid natin. Kung talaga matitigas ang ulo nila, sige, pero tignan nyo pa din. Kahit na sabihin mo, chismosa yung kapitbahay mo, yung kasama mo sa school, o kaya naman kung sino man yung nasa paligid mo, kahit hindi nila kayo kasundo, maging bantay tayo ng bawat isa. Kasi may mga pagkakataon na baka kaya nagiging violente, nagiging salbahe, Because may pinagdadaanan na pakiramdam niya walang makikinig sa kanya. So, palagi nating ibukas yung kamay natin sa kanila na, sige, kahit hindi mo ko gusto, basta may nakita ka na hindi na mabuti para sa kanya. Tawagin mo yung atensyon ng miyembro ng pamilya niya, ng magulang niya, asawa niya, kapatid niya, kung sino. Hindi na yata normal yung kilos ng iyong kapatid, nanay, anak, o kung ano man yun. At least magpakita ka ng concern. And then, lahat naman po ay may public hospital na pwede natin lapitan, may emergency room, lapit po natin sila doon, may mga psychologist tayo, may mga psychiatrist po tayo. Palagi, pagdating sa psychological and emotional mental aspect, lapit po tayo sa mga psychologists and psychiatrists. Yun lang po yung palagi kong ina-advocate para po matulungan natin sila. Palaging may pag-asa. Palaging merong nakatingin sa kanila. Palaging kayang-kaya nila yon kasi sasamahan natin sila. Hindi natin sila iiwan, hindi natin sila pababayaan kasi kasama din natin si Lord na nagsasabi, meron tong pag-asa. Kahit anong hirap, sabi nga, di ba, kahit na anong hirap, hanggat may buhay, may pag-asa. So, huwag natin silang pabayaan. Dun sa mga nakakaranas ng anxiety, depression, o kaya naman ay papunta na doon, nag-iiba na yung kanilang mga kilos. Palagi natin paramdam sa kanila na kahit ano pa yung sitwasyon nila, nakikita natin sila at willing tayong tulungan sila. Bakit madalas pinipigilan ng tao na maramdaman yung sarili niyang emotion? Why do we suppress our emotions? Number 1, dahil doon sa societal expectation. Kumbaga, nung mga bata tayo, sinabihan tayo ng huwag kang iiyak, kailangan magaling ka, kailangan malakas ka. Especially po sa mga lalaki. Pero kasi ang emotion, di naman sinabi ng Diyos na yung pag-iyak para lang sa babae. Binigyan niya rin ng karapatan ng lalaki na umiyak. So, para sa akin, bilang isang nanay ng isang batang lalaki, lalaki yung anak ko,
hinahayaan ko siya na ma-experience yung galit, hinahayaan ko siyang maramdaman ng buong-buo yung emotions niya. Bakit? Kasi lalaki siya. Hindi ko na sinahayaan yung kagaya ng mga panahon na, o pag lalaki ka, bawal kang umiyak. Pag lalaki ka, anak, pwede kang umiyak kung gusto mong umiyak. Walang magja-judge sa'yo. At kahit i-judge ka ng ibang tao, emotion mo yan. Dapat makilala mo yan. Dapat malabel mo yan ng tama. Dapat ma-handle mo yan ng tama. Kasi, kadalasan, kapag hindi na ha-handle ng maayos ng isang tao yung kanyang emotion, at yun nga, dahil sinosuppress yung emotion, hindi na ililabel ng tama. No, nalilito yung tao. Kaya minsan nahihirapan na silang i-recognize. The more na madalas nilang maramdaman ng buong-buo yun, alam nila kung ano yung pakiramdam ng galit, alam nila kung ano yung pakiramdam ng tuwa, ng lungkot, lahat yun. Madali nilang maililabel at kagaya na sinabi ko sa umpisa, no, napakahalagang parte na maintindihan, maunawaan at ma-recognize natin yung ating emotion para mas ma-express natin ng tama. Because yung societal expectation, yung mga panahon na yon, pag nag-mall kayo, dinala mo sa palengke at yung anak mo ay umiyak, nagwala, hindi ka mabuting magulang. Hindi ka mabuting nanay, hindi ka mabuting tatay. Diba? Hindi mo man lang ituro sa anak mo yung tamang pag-uugali. Tamang pag-uugali. Emotion yun. Diba? Eh baka naman kaya umiiyak yung anak nito kasi ikot na nga sila ng ikot ng mall, uuhaw na pala, nagugutom na pala, hindi pa napakain. So, titignan natin lahat ng aspeto. So, ganun yung nakaset para sa societal expectation. Kaya, dahil may connotation na, ay kapag umiyak yung lalaki, umiyak yung babae, kapag naging mahina ka, weak ka. Diba? Hindi. Normal sa tao makaramdam ng emotion at dapat maramdaman ng tao at ma-experience ng tao yung sarili niyang emotion ng buong-buo. Number 2 is fear of judgment. So, sa number 1, na example ko doon, yung mga magulang dahil natatakot sila na ma-judge sila. Dahil yun nga yung sinet ng society, di ba? Na ang ginagawa nila, sinusuppress nila, pinipigilan nila na maramdaman ng mga anak nila yung full emotion na natatakot, o nagugutom, umiiyak, no, huwag kang umiyak, ganyan. So, dito naman sa fear of judgment, wala na tong edad. Wala na rin to kung nasa loob ka ng isang simbahan, sa loob ka ng isang eskwelahan, sa loob ka ng isang kumpanya. Kahit sa loob ng pamilya. No? Dahil fear of judgment yan. Takot ka na ma-misunderstood ka. No? Na isipin nila na mahina ka. Ang nangyayari, yung tao pinipigilan or tinatago yung totoong nararamdaman. Hindi ito yung tungkol din sa in love, hawag kayong mga kabataan. Usually, pag sinabing tinatago yung nararamdaman, yung mga kabataan, kilig na eh. Hindi ganun, ha? Huwag muna yon, mag-aral muna kayo. Tinatago yung kanilang nararamdaman. No? Kahit nagagalit na, kahit na binubuli na. No? Binubuli yung kasaschool ng kapwa mo estudyante. Binubuli ka sa school ng kapwa mo teacher o ng principal mo, no? Ng head teacher mo. Para lang walang gulo at hindi ka ma-judge at hindi ka pagtulungan. Kasi nga, pag bullying, may mga yan eh. May mga enabler yan eh. Diba? Sige, titimpiin mo na lang. Pero, unti-unti mo binabaon yung sarili mo. Hanggang sa pag hindi na kaya, sasabog ka, hindi mo nire-recognize ng buong-buo yung emotion, yung galit, yung takot, yung saya, no? Hindi mo na pala napapansin, nalilito ka na. Hindi mo na siya ma-recognize ng tama. At hindi mo na rin alam kung saan nanggagaling. Kasi sama-sama na yan eh. Nag-suppress ka dahil pinagalitan ka ng nanay mo. Nag-suppress ka ng emotion mo, ng galit mo dahil napagalitan ka ng teacher mo, ng principal mo, ng kapwa mo teacher, ng ibang magulang. Tapos yung nasa trabaho ka pa. Hindi mo na alam kung saan nanggaling. Kasi patong-patong. Kaya, ginagawa ng mga tao, because of fear of judgment, no? Hindi nila kayang i-handle, tatahimik na lang. Pero mali po yun. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Pwede mo naman i-express hindi ko gusto yung inyong ginagawa sa akin. No? Ganito, example po, nabigyan ko kayo ng tip, paano ninyo mahahandle ng tama yan. Halimbawa, may nanggugulo sa inyo sa school o kaya naman po ay sa trabaho.
tumawag kayo ng pwedeng mag-bridge sa inyo. Ma'am, yung isang empleyado, ganito ginagawa, i-address mo. Diba? I-address mo. Kung ipapatawag, edi patawag. Pero at least, merong aware na ganun yung ginagawa. So at least, na i-outlet mo yung emotions mo in a healthy way. Kasi, galit yun eh. Inis yun eh, no? Na-offend ka dun. I-outlet mo ng tama sa authority. And then, yung authority na yung bahala. Pag pinag-usap kayo, that's good. Pag natapos, that's good. Diba? At least na-settle. Wag na hindi masisettle. Kasi, pag hindi yan na-settle, paulit-ulit lang yun. Cycle lang yun. Iba kasi sinabi, ignore mo lang. Tama naman eh, ignore nyo lang. Pero kapag sumusobra na kasi, hindi na yan madadaan sa ini-ignore ninyo. Ako, ang ginagawa ko, the very moment na merong ginawang hindi maganda sa akin o hindi ko nagustuhan, i-address ko yun. And then, I will observe. Pag hindi na naulit, that's good. At least na-release ko yung sarili ko. Kasi kung itatago mo yun, iba-iba tayo kung paano tayo mag-handle ng ating emotion. So, huwag kayong matakot na i-judge kayo. Kasi nga, di ba may kasabihan, si Lord lang daw yung pwedeng mag-judge sa atin, which is totoo naman. At lagi ninyong tatandaan, yung mga tao na nanghuhusga, naninira, at gumagawa ng masama sa kapwa. Alam niyo yung kasabihan, hurt people, hurting people. Wala silang kayang ibigay, maliban dun. Kasi yun lang ang meron sila. Puro galit, puro hinanakit. Hindi mo you cannot give what you don't have. Hindi ka makakapagbigay ng mga bagay na wala ka. So, kung ang binibigay sa'yo ay puro pananakit, puro paninira, puro chismis, puro negative, yun lang kasi ang meron sila. So, kung ikaw naman ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, magre-reflect yun sa pagkatao mo. The way you talk, the way you speak, paano ka kumilos. Yun yung palagi nyo tatandaan. So, ako, yun yung matitip ko, no? Kung talagang ayaw tumigil, address nyo kagad. Diba? Punta ka kay HR, punta ka kay boss. O kaya sa isang mapagkakatiwalaang tao, address mo. Friend, ito yung ginagawa sa akin. Madam HR, boss, ganito yung ginagawa sa akin. Pero, pwede mo kasing pakiusapan muna yun eh. Sinabi ko lang ho sa inyo para at least aware lang po kayo. Baka pwede po nating obserbahan muna. Pag inuulit po, sasabi po ulit ako sa inyo. Pero for now po, at least meron lang po akong napagsabihan na ganito na yun nangyayari. At katulad din yun nung tinuturo ko sa mga kabataan na matuto kayo magsabi sa inyong mga magulang, sa inyong mga teacher, sa guidance counselor, sa principal, or sa mga best friend niyo or sa mga leader ninyo sa church. Yun. Immediately address the behavior. Okay? So, yun po. Last but not the least, kung bakit pinipigilan o sinosuppress ng isang tao ang kanyang emotion is because avoiding conflict. No? Sa relationship, both personal and professional, para lang masabi na, o sige, para wala na lang gulo, para magsama-sama na lang tayo ng maayos, ng payapa. Hindi ko na anuhin yan, okay na lang sa akin yan. O sige, okay na lang, kahit paulit-ulit na yung nangyayari. Pero para sa akin, hindi kayo kahit kailan magiging payapa kung hindi ninyo na-settle yung isang issue. Bakit? Walang nagsasama ng payapa na merong kasinungalingan. Kasi once na magkaroon ulit ng trigger yan, mas lalong lalala. Kasi nga unresolved eh. Patong-patong. Hanggang sa unti-unti lulubog. Hanggang sa magugulat na lang kayo, boom! Kaya hindi ako naniniwala na pwede kayo magsama-sama ng maayos at payapa, nang hindi ninyo nare-resolve, na hindi ninyo inuupuan, na hindi ninyo sinisettle yung isang conflict. Para lang masabing avoiding conflict, para payapa, in-avoid nyo nga eh. Ibig sabihin, hindi yun settle sa both side. In-avoid nyo lang. So yun, nahihirapan. Pagtalikod ninyo, may sama siya ng loob sa'yo. Siya din may sama ng loob sa'yo. Hindi talaga siya good. Actually, ang tatlong yan hindi yan good kasi dahil dyan, yung sarili natin, yung sarili ninyo, yung kinakalimutan ninyo. Again,
pwede nating i-express yung ating mga emotions, no, na i-experience natin internally ng healthy, nang hindi natin kailangan magwala, nang hindi natin kailangan magkagulo, nang hindi natin kailangan magkampi-kampihan. All we have to do, kailangan natin maging honest sa sarili natin at sa kapwa natin. Kung kinakailangan natin magbaba ng wall para maging maayos at payapa, isettle ng maayos at payapa sa madiplomasyang pamamaraan. Again, walang nagsasama ng payapa kung may kasinungalingan. Ayun po siya. Bukod po doon sa feeling isolated ka kapag palagi mong sinusuppress yung iyong emotions, hindi mo rin mararamdaman yung pagiging genuine sa sarili mo. Kapag hindi mo naramdaman yung pagiging genuine sa sarili mo, kasi nga, in denial ka na dun sa nararamdaman mo, na mislabel na ng utak mo yung emotions mo, hindi mo mararamdaman yung belonging, na belong ka, no, doon sa isang grupo, sa isang tao, kasi nawala na yung yung pagiging authentic mo sa sarili mo, yung connection mo sa sarili mo, magulo na. Kaya, ano yung i-connect mo sa ibang tao? Magulo din, di ba? So, ito yung isa sa napaka-painful experience kapag hindi natin na-handle ng maayos yung ating mga emotions. Kaya dapat po, sikapin natin na kahit papano, no? Kahit na paminsan-minsan magbigay tayo ng oras sa sarili natin. Yung pumunta ka sa isang lugar, sa isang, let's say, sa Tagaytay, na ikaw lang, patay mo yung cellphone mo, tignan mo lang yung creation ni Lord, no? Damdamin mo lang yung sarili mo. Yung humihinga ka, yung hangin, no? Kailangan meron ka palaging self-love at the same time, yung me time, no? Yung ikaw lang at ikaw lang. Huwag mong iwawala yun. Kasi buong buhay natin, nasa pamilya natin, nasa negosyo, nasa pag-aaral, nasa mga anak, huwag mong hahayaan na mawalan ka ng connection sa sarili mo. Kasi yun yung authenticity na dapat meron ka at hindi nawawala. Meron po akong ilalagay na mga question dito sa vlog na to na pwedeng makatulong sa inyo para masagot ninyo at makakonect kayo sa sarili ninyo, no? Ilalagay ko dito sa vlog natin. And I hope po marami po kayong natutuhan at sana po ay may share nyo din po yung ating mga video doon sa mga tao na alam ninyo na nahihirapan kumonek sa sarili nila at maintindihan yung kanilang mga emotion para naintindihan na nila yung kanilang emotion, madali na din po tayong makakakonect sa isa't isa, sa bawat isa. Yun naman po yung mahalaga. Unahin natin yung ating sarili para kung ano yung binigay na meron tayo ni Lord, yun din yung mabibigay natin. Again po, ang tao po ay nagbabago at kapag nagbago po yan, yung mga bad behavior po nila na kinaiinisan or kinaiinisan din po sa atin ay mababago po yan, no? So, as long as hindi judgmental yung tao at nasa tamang state of mind po sila, no, na ng mentality, ng perspective sa buhay, magiging maayos at payapa naman po ang lahat. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. So, I hope marami po kayo natutuhan. God bless everyone!